Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko po muna magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nakakasama natin dito sa ating daily devotion. Taos po yung aking pasasalamat po sa bawat isa sa inyo, sa inyong suporta. Kayo po ang ginagamit ng ating Panginoon to inspire me to do what I'm doing. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. And of course, gusto ko pong batiin ng mga followers ng ating Panginoon Jesucristo na mga taga-Capiz at sa buong Panay Island, no? Antique, Capiz, Iloilo. Hello po sa bawat isa sa inyo. So tuloy po natin yung ating series about Redeemer God. Yung Diyos po natin ay Diyos na manunubos at dito po natin maunawaan yung biblical hope. Ano ba yung pag-asa natin? So dito po sa series natin na ito, sinasummarize po natin yung buong Biblia. I hope na simulan niyo po yung series na ito. Kung hindi po, simulan niyo po, no? Maganda po ito, makikita po natin yung kabuuan ng Biblia from the beginning to end. At kakaunti lang po yung mga Kristiyano na nakakaalam ng summary ng buong Bible. At dito po sa series na to, sinummarize po natin yung kabuuan ng Biblia na nakasentro sa ating Diyos who is a Redeemer God. He is the God of redemption. Now, dito po sa diagram po natin na ito, nandito na po tayo sa malapit na po sa dulo ng ating series na ito, no? Judgment Day, Completion of Redemption. Andito na po tayo sa parting ito. So, yung talata po natin ngayon ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Pakinggan po nating mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos. Handa po natin yung ating mga puso at ating mga isipan na tumanggap ng salita ng Diyos. Sabi po rito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghatol ni Kristo, upang ang bawat isa ay tumanggap ng nauukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging ito man ay mabuti o masama. So lahat po tayo ay dadaan or haharap sa ating Panginoong Jesucristo. It's not a probability. It's not perhaps. It's a must. Kaya sabi po rito, for we must all appear. Lahat po tayo ay haharap sa paghatol ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung katuruan natin ngayong umaga. Number 1, we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo, wala pong exemption. Lahat ng tao sa buong history, simula pa sa panahon ni Adan hanggang sa kahuli-hulihan ng history of the fallen world, lahat po ito haharap sa judgment sa harap ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, again, hindi po ito probability. It's a certainty. Ikaw at ako, sigurado, time will come, we will face the Lord Jesus Christ. And now is the time of preparation. Hindi po pwedeng magantay pa tayo in the future, parang mag-procrastinate tayo na mag-procrastinate. Merong ipinapagawa ang Diyos sa atin, may mission na ipinapagawa sa atin, may purpose ang Diyos sa atin. Tapos, dinedelay natin or hindi natin tinutupad o hindi natin ginagawa. We're just wasting our life. Tandaan po natin, haharap tayo sa ating Panginoon. And what we do now, we will give an account of what we do now here in the body. Kaya po point number 2 natin, sabi rito, we will reap what we sow. Kung ano po yung itinanim natin, yun ang aanihin natin. We will reap what we sow while in the body, whether good or evil. Sabi po sa mga talatang ito, upang ang bawat isa ay tumanggap ng nauukol sa atin. Meron tayong aanihin. Kung ano itinanim natin ngayon, yun ang aanihin natin sa Judgment Day, para sa mga bagay na ginawa sa katawan. Habang nandito pa tayo, habang nabubuhay pa tayo dito sa ating katawan na ito, lahat ng gagawin ng ating mga kamay, lahat ng sasabihin natin, lahat ng titingnan natin, pakikinggan natin, at lahat ng paglilingkod natin sa Diyos. Ito po ay merong karampatang gantimpala. At meron ding karampatang parusa. Sabi po rito, whether good or evil. Kaya sa tingin ko po, itong talata na ito ay talagang pang sa lahat ng tao. Ibig sabihin, whether you're unbeliever or not, haharap sa judgment day, harap sa judgment seat of Christ. At I don't think na yung mga Kristiyano paparusahan pa, no, for the evil things they've done.
Kasi lahat ng ginawa nating masama ay pinarasahan na sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa Panginoon, no? That's the grace of God when we face Him, when we face God in the future. Makakarap tayo ng mukhaan sa Panginoong Jesucristo na may pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Because of all the evil things we've done, lahat ng mga ginawa nating mga mali, kasalanan, yung mga nakakadiri nating ginawa, all of them were washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya pagharap mo sa Panginoong Jesucristo, ang mararamdaman mo, Lord, thank you, salamat sa iyong mayamang biyaya. I can face you because of what you did on the cross. Because of your shed blood on the cross. Wash away my sins. At now, ngayon po ay meron tayong oportunidad na gamitin yung ating buhay sa paglilingkod because we are saved to serve. Tayo po ay iniligtas or ligtas ngayon upang maglingkod sa ating Panginoon. At lahat po ng gagawin natin ngayon dito sa lupa, sa ating katawan, ito po ay meron pong karampatang gantimpala in the future. So we will reap what we sow while in the body, whether good or evil. Pangatlo po, we cannot escape, reschedule, or delay the day of judgment. Meron po talagang day of judgment at hindi natin matatakasan yon. Hindi natin pwedeng reschedule. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, wag mo na ngayon. Kasi merong appointed time for judgment. We cannot delay the day of judgment. Kaya mga kapatid, yung appointed day na yon, dahil hindi natin siya ma-delay, hindi po ang day of judgment ang mag-a-adjust. Tayo po ang mag-a-adjust. And we don't have all the time in the world. Ang oras po natin ay paikli ng paikli while we are in the body. Habang tayo nasa katawan, ang katawan po natin hindi bumabata. Ang katawan po natin nagde-deteriorate hanggang sa mamatay at maagnas. Kaya po, we don't have all the time in the world. Our time to serve is now. Ang oras po ng paglilingkod sa Panginoon, ngayon na mismo. Hindi po natin pinagpapabukas yan. Kaya po maganda yung mga application natin ngayong araw. Number 1 po, waste not your life. Nakakaawa po yung mga tao na sinasayang yung buhay nila. At huwag na po tayong lumayo, huwag na tayong tumingin pa sa malayo, doon na lang sa mga membro ng pamilya natin, mga kaibigan natin. Among our friends, among our family members, makikita mo yung mga tao na sinasayang nila yung buhay nila. Pwedeng, hindi mo kailangang maging hindi mo kailangang maging drug lord or drug pusher or magbisyo ng magbisyo para sayangin mo yung buhay mo. Pwede kang maging successful in terms of business, career, and yet you're still wasting your life. Kapag ang buhay mo, ginamit mo hindi para sa Diyos, kahit pa maging successful ka sa harap ng tao, you are wasting your life. Kaya po pag ang isang tao malayo sa Diyos, kahit gaano pa ka-successful yan sa harap ng mga tao sa mundo, kahit pa tinitingala at pinapalakpakan ng tao yan, kung yan, yung buhay niya hindi niya ipinapagamit sa Diyos, yan po ay pag-aaksaya ng buhay. Kaya mga kapatid, pinapamanhik ko sa inyo, no? Kung ikaw to, now is the time to repent. Lumapit ka muli sa Panginoon. Ibigay muli mo yung buhay mo sa Panginoon at magpagamit ka sa ministeryo ng ating Panginoon. Waste not your life. Waste not your time. Time is a precious commodity, sabi nga ng iba, no? Yung time, hindi mo kayang ibalik yan. Kapag ikaw tumanda na, hindi mo na kayang bumata pa. Pag ikaw lumambot na yung tuhod mo, kumbaga hindi ka na makatayo, tinamaan ka ng mga arthritis, no? Hindi mo na kayang ibalik yung pagkabata mo. You cannot restore the strength of your youth. You cannot go back in time. Kaya po mga kapatid, no? Ngayon ang oras ng paglilingkod sa Panginoon. Waste not your life, time, and strength. Pag nawala na yung strength mo, tumanda ka na, tapos sasabihin mo, Lord, mag-start na ako maglingkod sa iyo. It's not too late, no? Pero antay mo pa bang tumanda ka na, lumabo na yung mata mo bago ka pa maglingkod sa Panginoon? Now is the time to serve the Lord. Kaya yung point number 2 natin, start serving now or never. Start serving. Ngayon ka na maglingkod sa Panginoon. Habang may lakas ka pa, habang may panahon ka pa, habang may oras ka pa. Or never. Hindi natin pwedeng sabihin na,
Lord, maglilingkod ako sa inyo next year. Or bukas na lang ako maglilingkod sa inyo. Or bukas na lang ako magpapagamit sa inyo. Bukas na lang magbabahagi ng salita ng Diyos. Bukas ko na lang ilalapit yung pamilya at mga kaibigan ko sa paanan ng Panginoong Jesucristo. You cannot start tomorrow because tomorrow may not come. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Hindi mo alam kung kailan magtatapos ang iyong buhay. So start serving now or never. Kasi maybe it's too late. Tomorrow is too late. We don't know. So mga kapatid, pinamamanhig ko po sa inyo, no? Kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoon right now, do it now. Huwag nang bukas, huwag ipagpabukas, huwag po tayo mag-procrastinate. Start serving or never. Hindi po natin alam. Number 3 po, prepare now or regret later. Ang preparation po, ngayon po ginagawa yan. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi next week. Ngayon po ginagawa ang preparation. Someday, we will meet the Lord Jesus Christ. Sabi po sa mga talatang ito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Sigurado po yan, there's a certainty of facing the Lord Jesus Christ someday. And the preparation is now. Para po yung buhay estudyante. Hindi ka magpre-prepare on the day of examination. Ang preparation lagi before the examination. So, you prepare now or regret later. Maghanda ka na ngayon na humarap sa Panginoon or pagsisihan mo someday. So mga kapatid, waste not your life, time, and strength. Start serving now or never. Prepare now or regret later. So mga kapatid, wag po nating baliwalain yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghahatol ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng nauukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan. Habang tayo malakas pa, habang tayo nandito pa sa katawan na ito, habang may oras pa tayo. Maging ito man ay mabuti o masama. No? Gawin na po natin ang nararapat na paglilingkod para sa ating Diyos. Kaya po para sa ating discussion, are you preparing now to meet Jesus? Nagpre-prepare ka na ba ngayon? O nagpro-procrastinate? Or you're just wasting your time and energy? Yung akala mo successful ka na sa harap ng maraming tao, pero sa harapan ng Diyos hindi ka pa successful kasi hindi mo pa pinapagamit yung sarili sa karya ng Diyos. So are you preparing now to meet Jesus? What will you do as a way of preparation to meet Jesus? Anong gagawin mo na paghahanda sa iyong pagharap sa ating Panginoong Jesucristo? So sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. I hope meron po tayong makadiskusyon. Kung wala po, meron po tayo from Monday to Saturday, 8 p.m. Philippine time. So marami po kayong mamimit doon. Meron pong big gathering and then nagdi-divide sa mga small groups. Doon po nagkakaroon ng discussion. So kung wala po, pwede po kayong mag-join. Yung link po nasa Facebook natin tsaka nasa baba ng video na ito. No? So are you preparing now to meet Jesus? Sagutin po natin ito. At para naman po sa ating panalangin right after this devotion, kausapin natin si Lord, mag-apologize tayo if we're just wasting our time. Father, thank you for your word today. It reminds me of the certainty of meeting Jesus in the future. Salamat Lord God sa paalala. Forgive me when I'm wasting a lot of my time in doing nothing. Lord, patawarin niyo po ako kung sinasayang ko yung oras ko. Forgive me if I'm wasting my time sa worldly success, pero hindi naman successful sa inyong harapan. Forgive me for procrastinating or living a sinful lifestyle. Lord, patawarin niyo ako kung sinasayang ko yung buhay ko sa masamang pamumuhay. Forgive me, Lord. Please change my direction. Help me start serving you now. Talagang idalangin natin sa Panginoon na ngayon mismo. Sabi natin, Lord, I want to serve you now. Your kingdom is growing. I want to be part of that. Gusto kong magpagamit sa inyo, Panginoon. Help me to prepare now, knowing that I will meet Jesus someday. Huwag niyo pong hayaan, Lord God, na pagsisihan ko, na harap ako sa inyo, wala akong ginawang paglilingkod sa inyo. Use me, Lord.
Ito pinakamagandang panalangin mga kapatid. Yung sinasabi natin sa Panginoon, Lord, gamitin nyo ako. Ang daming mga membro ng pamilya ko, Lord, ate, pinsan, kuya, malayong kamag-anak, mga kaibigan, hindi naglilingkod sa inyo, walang pagkakilala. Lord, gamitin nyo po ako para mailapit sila sa inyo. Use me, Lord. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin, mga kapatid, at nawa gamitin ka ng Panginoon sa ikalalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo lahat sama-sama handang humarap sa paghahatol ng ating Panginoong Jesucristo, sa paghukom ng ating Panginoong Jesucristo. Now, salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ngayong umaga, si Ma'am Gloria. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.